Natatakot tayo na baka nahuhuli tayo sa balita. O kaya naman, baka palagi kang nakatutok sa social media kasi baka gusto mo ring maging laman ng balita. Baka ito yung dahilan kung bakit konting kibit mo, nakapost. Lahat ng iniisip mo, nakapost. Lahat ng ginagawa mo, nakapost. Pati pagpaparinig mo, nakapost. Dalawa lang yan. Natatakot ka na mahuli ka sa balita o gusto mo maging laman ka na rin ng balita. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit sumasabay tayo sa mga trend? Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit yung mga kabataan natin gayon, magugulat ka na lang, bigla na lang maggagaganyan sa tabi mo? Nananahimik, biglang kung ano-ano ang gagawin. Bakit? Sapagkat matanda man o bata, may TikTok man o wala, may social media o wala, ano ang gusto ng tao? Pinapansin. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong uli nila. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay isinugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi ka naman pala ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayon ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro sa umpisa pa lang, linawin ko na po. Nagtatanong kayo, ito bang simba natin ngayong gabi ay pangsimbang gabi o pangsimbang linggo? At ang sagot doon pareho. Kaya kung nagsimba kayo ngayon, nagampanan po ninyo ang obligasyon ninyo sa araw ng linggo at nagampanan din po ninyo ang debosyon ng simbang gabi. Magkaiba ang dalawa, debosyon at obligasyon. Yung debosyon, hindi naman makababawa sa kaligtasan ninyo kung hindi nyo masimbahan. Kaya wag ho kayong magmaktol kung magkulang kayo ng simbang gabi. Yan ho'y debosyon. Pero magmaktol kayo pag hindi kayo nakapagsimba ng linggo ngayong gabi o bukas ng umaga. Bakit? Kasi yon, kapag ginawa natin yung hindi pagsisimba ng linggo, mortal sin yon, mabigat na kasalanan sa Panginoon. Pero yung lumiban ka ng simbang gabi, pwedeng maging mabigat na kasalanan sa kaibigan mo, nakausap mo, o sa kasintahan mo, nakatagpo mo, pero hindi yan mabigat na kasalanan sa Diyos dahil magkaiba ang debosyon sa obligasyon. Ganun pala yun. Opo. Kasi kung minsan pag simbang gabi mas mabigat pa yung debosyon kaysa sa obligasyon.
Okay lang na okay lang na hindi nagsisimba ng linggo, basta makumpleto yung simbang gabi. Maling-mali. Kaya dapat, after ng Pasko at simbang gabi, magsisimba na pag-araw ng linggo. Amen po ba yun? O, pangalawang araw na ako nagpaparinig, ha? Baka naman. Minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay may nararanasan yung mga tao na kakaibang takot na wala naman noong araw. Ano po ba yung takot na yun? Ito yung tinatawag na fear of missing out. Pakiulit nga po. Ano yung fear of missing out na yan? Yan yung dahilan kung bakit pagising nyo sa umaga, ano ang una nyong hinahanap? Ha? Anong Biblia? Anong rosaryo? Tigil-tigilan nyo ako. Ngayon, ano unang hinahanap ng tao? Cellphone. O kung ano mang gadget. Tama o mali? Tama. Kasi, palagi kang excited, baka merong latest. Totoo bang nagkabalikan ang Katniel? Totoo bang yung, ano tawag dito? Curious ka rin ba sa kung ano yung mga sinabi ni Melay Ontiveros tungkol sa kanyang award? If you are questioning about my award, don't worry. I also question. Natatakot tayo na baka nahuhuli tayo sa balita. O kaya naman, baka palagi kang nakatutok sa social media kasi baka gusto mo ring maging laman ng balita. Baka ito yung dahilan kung bakit konting kibit mo, nakapost. Lahat ng iniisip mo, nakapost. Lahat ng ginagawa mo, nakapost. Pati pagpaparinig mo, nakapost. Dalawa lang yan. Natatakot ka na mahuli ka sa balita o gusto mo maging laman ka na rin ng balita. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit sumasabay tayo sa mga trend? Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit yung mga kabataan natin gayon, magugulat ka na lang, bigla na lang maggagaganyan sa tabi mo. Nananahimik, biglang kung ano-ano ang gagawin. Bakit? Sapagkat matanda man o bata, may TikTok man o wala, may social media o wala, ano ang gusto ng tao? Pinapansin. Tama o mali? Kahit walang social media, maraming tao papansin. Bakit? Gusto natin ang atensyon ng iba dahil nagiging masaya tayo kapag pinapansin tayo ng iba. Pero gusto ko kayong warningan, ha? Huwag kayong magpapansin sa social media dahil hindi lahat ng pumapansin sa inyo dyan may pakialam sa inyo. Yung iba, bored lang din kagaya mo. Tama o mali? Kaya kahit si crush mo ang mag-like sa'yo, huwag kang masyadong kiligin. Kasi baka napindot lang niya dahil inaantok na siya. Minamahal kong mga kapatid, huwag nating hanapin sa pagkilala at pagpansin ng tao ang ating kaligayahan. Yan ang mensahe ng ating mabuting balita ngayon. Akala ng mga tao si Juan Bautista na ang tagapagligtas, but he respectfully refused to be recognized as such. Sinabi niya, hindi ako. Tagapagpakilala lang ako. Kilala niya yung sarili niya. Hindi niya kinakailangan ng atensyon ng iba para siya'y maging masaya. At ito'y paalala sa atin, kapag hinanap ninyo palagi ang atensyon at papuri ng ibang tao, malulungkot kayo. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, ibibigay yan sa inyo kahit ng mga pinakamamahal ninyo. Tama o mali? Ilang beses kang nagpaganda, pero hindi ka pinuri ng iyong asawa. Ilang beses kang naligo ng mabuti, pero sa gabi, ang huli pa rin niyang hinahaplos, hindi ikaw nakatabi, kundi yung cellphone sa kanyang kamay. Ikaw na nag-aaral na mabuti bilang anak, minsan hindi ka rin pinapansin ng magulang mo na nag-e-excel ka na pala dahil sa tingin niya palagi ka pa rin kulang dahil ikinukumpara ka sa anak ng iba o sa sarili mong kapatid.
Hindi ka magiging masaya kapag palagi mong hinanap yung pagpansin at appreciation ng iba. Ano ang dapat mong hanapin kung gayon? Hanapin mo at i-appreciate mo ang halaga mo sa paningin ng Diyos. Number 1. Number 2, hanapin mo at pahalagahan mo yung mga bagay na ibinibigay sa iyo ng Diyos na talagang nakapagbibigay ng kasiyahan. At ano ang susi para makita mo? Yung halaga mo o yung mga biyaya ng Diyos sa iyo? Tanong niyo sa akin, ano? Magdasal kayo. Kasi kapag nagdadasal tayo, madalas, humihiling tayo. 'Di ba? Pag nagdadasal palaging sana po, sana po, sana po. But when was the last time you prayed just because you want to thank God? Lord, thank you po. May tulo kaninang umaga. Pinagpasalamat nyo na ba yun? Tandaan ninyo, may mga umagang walang tulo. Pinagpasalamat nyo ba na nagising kayo kaninang umaga? O pinagpasalamat nyo ba na may katabi pa kayong gumising kaninang umaga? Naririndi ka sa boses ng nanay mo. Pero ilang kabataan ang natulog kagabi, paggising nila, wala nang nanay na sisigaw sa kanila. We might be taking things for granted because we are not praying in the way it should be. And what should prayer be? Prayer is not just asking, prayer is also thanking. Kaya nga ano, sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon, magala kayo, manalangin kayo ng walang humpay, panalangin may pasasalamat. Only grateful people can be happy people. Magiging masaya ka lang kapag nakakita ka ng dahilan kung bakit ka dapat nagpapasalamat. Amen ba yon? At sana kung meron mang dahilan ng pagsisimbang gabi ninyo, hindi dahil may kulang sa buhay ninyo na hinihiling ninyo na magkaroon kayo, kundi dahil nagpapasalamat din kayo dahil sa loob ng isang taon, kahit mahirap ang buhay, nakaraos kayo. Pumalakpak nga ang mga may pinagpapasalamat dito. Kung nagpapasalamat kayo, ipakita nyo naman sa katabi ninyo yung matamis nyong ngiti. Di ba? Ipagpasalamat natin kahit yung mga maliliit na bagay at sigurado hindi nyo na kinakailangang magpapansin dahil ang totoong kasiyahan ay nakasalalay sa pagpansin mo sa mga biyaya ng Diyos sa buhay mo at sa pagpansin mo sa mga magagandang katangian na meron ka na nakita ng Diyos sa iyo. Hindi mo kailangan magpapansin sa social media dahil sa mata ng Diyos, palagi kang espesyal. Sa mata ng Diyos, palagi kang mahalaga. Sa mata ng Diyos, maraming dahilan para ikaw ay maging masaya. Dahil kapag palaging ang tingin sa iyo ng iba ay kulang ka, ang tingin sa iyo ng Diyos, palaging sapat ka. Hindi mo kinakailangang maging katulad ng iba. Hindi mo kinakailangang magsasayaw, sumabay sa mga TikTok trend, para ikaw ay magpapansin at maging masaya ka. Hindi. Sapat nang maging totoo ka lang sa sarili mo. At babalik ako kay Melay, tuwang-tuwa ako nung nakita ko siya. Kahit barok-barok ang English niya, kahit pinagtatawanan siya obviously dahil sa kanyang pagiging komedyante, pero bandang huli nung kanyang speech, ano ang sabi niya? Nung dinededicate na niya yung award na hindi niya maintindihan kung bakit niya natanggap, she was so grateful. That is why she was so happy. Dahil hindi niya kinakailangang mag-pretend na magaling siyang mag-Ingles. Hindi niya kinakailangang mag-pretend na kasing ganda siya ng ibang artista. Komportable siya sa sarili niya. At bandang huli, napakaganda ng sinabi niya, bilang pasasalamat sa kanyang pamilya. Ano ang sabi niya? And to my family, we will serve the Lord. Yun ay quotation galing sa Biblia. Siguro hindi niya alam o baka lagi lang niyang naririnig. Pero ang maganda doon, bandang huli, ang pagkilala hinanap niya, hindi mula sa ibang tao, kundi mula sa Diyos.
na nagbigay sa kanya ng talento. Kaya pwede bang sa araw na ito, wala tayong ibang dadasalin, kundi pasasalamat sa Panginoon para kung nalulungkot ka man, magkaroon ng ngiti muli sa iyong mga labi. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.